Okay, so welcome back mga guys. So medyo matagal-tagal na rin tayong walang upload, no? So pasensya na kasi medyo busy lang. Sa ngayon na rin hindi na rin maganda yung pakiramdam ko kasi masakit yung lalamunan ko. At saka inuubo na rin ako. Pero hindi ito COVID mga guys. Dahil wala na yung COVID na yan na sinasabi nila. Tika lang yan. Tika lang yung COVID na yan mga guys. Hindi na yan totoo. So bago ang lahat mga guys, mayroon tayong question dito mula sa ating mga minamahal na viewers. So dalawang tanong ito mga guys. So babasahin ko. Ang unang tanong dito mga guys ay mula kay Lubis Selvis 3. Shout out nga pala sa iyo, Idol Lubis Selvis 3. So ito yung tanong ni Idol Lubis Selvis 3, no? So, ang tanong niya dito mga idol ay paano daw isya-shop yung battery na matagal ng stock. Ibig sabihin, paano bubuhayin? Paano sasyakan yung battery ng cellphone na matagal na hindi nagagamit? Paano gagamitin? Paano siya sasyakan gamit itong ating DC power supply, voltage power supply? Dito sa ikalawang tanong mga guys. Ang tanong naman dito ay mula kay Marlali Galero. So, shout out na rin sa iyo, Idol Marlali Galero. So, ang tanong ni Idol Marlali Galero mga guys, mga idol ay ang sabi niya dito ay Master, wala ka pa ba video paano gamitin yung dalawang channel DC power supply? So, ito yung tinutukoy ni Idol mga guys, kung may video na ba daw ako ng kung paano gamitin itong dalawang channel, itong dito sa kabila at saka itong dito sa kabila. Kung paano daw gamitin ito, kung may video na ba. So wala pa tayong video niyan mga guys, pero ito na ngayon yung tanong ni Idol. So gagawaan ko na ngayon. So sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gagamitin itong dalawang channel na ito at kung paano nga ba syakan yung battery, yung ganitong klaseng battery, paano siya syakan pag ito ay nag-shutdown or na empty na talaga siya, at kung paano na rin siya syakan yung ganitong klaseng battery pag ito ay na-shutdown or nasobrahan siya ng pagkalubat. Pag nasobrahan kasi ng pagka-empty yung battery ng cellphone natin mga guys, lalo na sa mga built-in na battery kagaya nitong mga Vivo, pag nasobrahan yan sila ng pagkalubat ay hindi mag-aandar yung cellphone natin, so hindi na rin siya mag-charge. So kailangan pa nating buksan yung cellphone natin kung alam natin kung paano buksan, at ilalabas natin yung battery para syakan natin gamit itong ating power supply check voltage para mabuhay yung battery at magkaroon siya ng power at mapaandar na yung cellphone natin. So sa video na ito mga guys, ituturo ko sa inyo kung paano syakan yung ganitong klaseng battery, itong polymer battery. Polymer ang tawag dito mga guys. So ipapakita ko sa inyo kung paano siya syakan gamit itong voltage. So ipapakita ko na rin sa inyo para doon sa nagtanong kung paano ginagamit itong dalawang channel na ito mga guys. So itong isang cord na ito mga guys ay meron siyang maraming cord dito sa dulo niya. Itong cord na ito mga guys ay para dito. So yung pula, lagay na rin natin siya sa pula. Ayan. So yung itim, lagay na rin natin siya sa itim na port. Kasi itong itim, ito yung negative. Itong pula, ito yung positive. So itong dito naman mga guys, ito yung ginagamit natin dyan. Ito yan. Ito siya. Para siyang ng multitester. Pero naputo lang yung isa. Ito mga guys, naputo lang siya. Ito. So dito naman natin ilalagay mga guys. Ito siya mga guys. So ito naman, ito yung para sa, ito yung kanyang output mga guys. Ito yung output mga guys. Ang kuan nito mga guys is nasa 5 volts. Pero pwede natin patasin yung
5 volts na yun. Pero ang maximum lang ng cellphone is nasa 5 volts lang mga guys. So ito na mga guys, unahin muna natin i-explain yung kung paano ginagamit itong dalawang channel na ito. Okay, dito tayo sa output mga guys, para doon sa nagtanong. Dito muna tayo sa kanyang output. So dito sa output meter mga guys, marami tayong pwedeng gawin dito sa pagre-repair ng cellphone. Unang-una, pwede nating i-shock yung battery. Pwede nating shockan yung battery na na-shutdown or na-dead. Basta hindi pa siya sira. So, pangalawa mga guys, pwede nating gamitin ito para paandarin natin yung mga cellphone. So, pangatlo, malalaman natin kung may problema talaga yung cellphone sa program. Yung tulad ng deadboot, malalaman natin yan dyan kasi yung meter niya mga guys, pag press mo ng power button, magtakbo yan siya pero hindi yan siya hindi siya gagalaw. Steady lang yan siya. Gagalaw rin siya yung iba pero maliit lang yung galaw niya. So, ang ibang nagagawa nitong output niya mga guys, malalaman na rin natin kung grounded ba yung cellphone, yung makina ng cellphone natin. Kasi automatic pag ipit natin ng positive doon sa positive na terminal ng cellphone connector ay tutunog talaga itong check voltage natin pag ang cellphone natin ay grounded. Okay, so dito naman tayo mga guys, no? Siguro malinaw na sa inyo kung para saan yung output niya, yung output meter. So dito naman tayo sa kanyang voltage test. Dito sa voltage test. Okay, so itong voltage test mga guys is ititest lang natin dito kung ano yung voltahe ng battery natin, kung ilang voltahe yung battery natin. Gaya nito, pwede natin itest kung ilang voltahe siya. Pero ililipat lang natin itong switch na ito guys, itong selector na ito. Pag ginamit natin yung output, ilalapit na tutulak natin siya palapit sa may output. So pag dito tayo sa voltage test, itutulak natin pag ganun. Ayan. Okay, sasaksak lang mga guys. Ayan. Sinsya na kung minsan nagadilim tayo mga guys. Ito yung kanyang power on. Ayan. Automatic magtunog yan siya pag on natin mga guys. So dito muna tayo sa kanyang output mga guys. Ayan. So yung output niya mga guys, naka-maximum siya sa 15 volts. 15.5 volts. Yan yung pinaka-maximum na volts niya mga guys. Is nasa 15 volts. So ibaba natin yan siya mga guys. Ayan. Gawin natin siyang 3.9. Ayan. Yung 3.9 na yan mga guys, pwede yan siyang makapagpa-andar ng cellphone. So punta na tayo guys sa kung paano shockan yung battery. Okay, ayan. Makikita niyo mga guys yung battery natin. Meron siyang sign na plus dito banda. Dito naman is yung minus. Ibig sabihin ito yung positive at ito yung negative mga guys. So para ma-shockan natin mga guys, gagamitin natin itong dalawang cord na ito. Dito sa sa power output meter niya mga guys. Mamaya na lang tayo dito sa voltage test mga guys. Unahin muna natin yung power output niya. So itong pula mga guys ng cord ng output niya is ito yung positive. So ang gagawin lang natin mga guys, tanggalin mo natin yung stick na yan. Yung positive ng cord mga guys is
Ayan mga guys. Nakikita niyo tumatakbo yung meter ng ampere niya mga guys. Ayan. So remember guys na kapag nagtunog yung voltage natin, kailangan babaan nyo yung kanyang voltage. Kasi pag malakas yung voltage mga guys, magtunog talaga yan siya. Tignan nyo. Gawin natin 4.6. Ayan. Oh, ayan mga guys, nagtunog yung voltage natin kasi mas malakas yung power supply na lumalabas. So nasusobrahan yung battery natin. So kailangan lang nating babaan. Ayan. So habang nakakargahan yung battery natin mga guys, paunti-unting bumababa itong meter. Paunti-unti ang bababa mga guys habang nalalagyan yung battery natin. Ayan. So dito naman tayo mga guys sa kung paano itong polymer na ito sasyakan. So ito mga guys, dapat nyong gawin pag sinakan nyo, dito niya siya sasyakan. Dito sa may terminal ng kanyang flex. Iipit nyo lang. Pero ingatan nyo lang guys, magkadikit nyo yung positive negative dahil magtunog yung voltage natin. Dahil mag-ground yun. So, para hindi kayo mahirapan mga guys, tanggalin niyo yung cover ng battery. Ayan. Ganyan. Ayan. So, yung tape niya mga guys, yung tape ng battery, tanggalin natin ito. Ayan. Tanggalin lang natin ito mga guys. Itong yellow na tape. Ayan. So ngayon pwede na natin siyang masyakan ngayon mga guys. Tanggalin natin itong. Ayan. So takpan lang natin ito ulit mamaya pag natapos na natin siya kan. Takpan natin ng scotch tape o kaya masking tape. So para masyakan natin ito mga guys, hanapin natin kung saan banda yung positive at saka negative. So may sign naman yan siya mga guys kung saan yung positive at negative. Ayan, may sign yan siya mga guys, nandyan yung plus. Ibig sabihin ito yung negative ay yung positive. So yung power supply natin mga guys, para hindi tayo mahirapan, no? So dito natin iipit yung positive. Ayan. So yung negative naman mga guys, dito natin siya iipit dito. Ayan. Kaso hindi maipit ito guys kasi naputol yung kabilang dulo ng pangipit natin. Ayan, baka nakikita nyo naman. So ganun lang yan siya isyakan mga guys. Pagkatapos natin isyakan mga guys, lagyan natin ulit ng masking tape yung head ng battery natin. Kasi may pisa ito mga guys dito. Tapos itiklop na natin pag nalagyan na natin ng masking tape. Okay yan. So ang next naman natin gagawin mga guys is ipapaliwanag ko sa inyo kung paano nga ba ginagamit itong voltmeter or itong voltage test mga guys. Okay, dito sa voltage test mga guys, dito naman natin malalaman kung ilang voltahe na lang yung battery ng ating cellphone. So ito mga guys kasi hindi naman ito siya ganong useful, hindi naman ito siya ganong nagagamit. So kailangan mga guys ilipat natin itong switch na ito. So pag nalipat natin yan siya mga guys, magiging 00 yung number. Magiging 00 yung number.
So, itusok natin yung negative ng cord doon sa negative ng battery. So, yung positive ng cord naman, tusok na rin natin doon sa positive ng battery. Ayan. So, yan yung volt ng ating battery. Meron pa siyang 3.6 volts mga guys na lakas or charge. So, kulang pa siya ng 1 volts para maging 3.7 at para makapag-bundle ng cellphone. So, yun lang naman yung ginagamitan dito mga guys. So, hindi naman ito siya ganong importante mga guys. So, maraming salamat sa panonood mga guys. At kung nagustuhan niyo yung video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang manonotify sa mga bago pang video nating i-upload. So, maraming salamat sa panonood mga guys.